Medyo nanggigigil ako dito nga po sa aking balitang nabalitaan. Hoy, grabe ka akla! Oo, buwa ka ng inang umuwi ka ng Pilipinas. Oo, hindot ka. Dito may paglaban niyang si Sara Duterte. Anong sinasabi mong wala silang karapatang buksan ng bank account ni Vice President Sara Duterte? Ano sinasabi mo wala silang karapatan? Eh, meron nga pong oversight function. Ito nga pong House of Representatives. At kailangan pong tingnan ang bank account ni Vice President Sara Duterte. Kailangan ng cooperation ng AMLAC, kailangan ng cooperation ng money laundering, lahat ng ahensya ng gobyerno, kailangan ng cooperation para malaman natin kung nagsasabi nga ba ng totoo itong si Vice President Sara Duterte. 'Di ba? At saka, kung maalala ninyo, nung panahon ni CJ Corona, 'di ba, during the impeachment proceeding, binuksan ng kanyang bank account. Bakit si Sara Duterte hindi allowed? 'Di ba, mga minamahal? At saka sinasabi mong walang karapatan. Public office is a public trust. Simple as that. Simple as that. Masyado namang napaghahalataan itong si Harry Roque. 'Di ba? So, hayaan na lang natin yung House Justice Committee na gawin ang kanilang trabaho. At gawin mo din yung parte mo na lang siguro na ipagtanggol yang si Sara Duterte. At nakikita naman natin na mukhang umaasa kang hindi ma-impeach itong si Sara para makauwi ka ng bansang Pilipinas. At saka, ang daming problema kung inaasikaso ngayon, oo. At hindi ka namin dapat pinoproblema. Ang inaasikaso namin mga problema, yung mga hindot na mga sipsep. Dito nga po kay Presidente na nananaksak sa kanya patalikod. O, ito, balita, mga minamahal. Series bus heads, President calls for bayanihan. Ito, binalita ko na sa inyo to kahapon. Ito dapat yung inaano natin binabalita. Dapat natin pinoprotektahan si Presidente. Kasi, itong pamilya di umano ng Yanson, ng pagmamayari ng isang bus company, sila po ay isang matalik di umano na kaibigan, according sa aking narinig, 'di ba? Na kaibigan ng ating First Lady, ng ating Pangulo. And suddenly, nag-blow up nung hindi sila napagbigyan, kinanta nila si Presidente doon sa The Hague, the Netherlands. So, sila pala yung nasa likod di umano ng mga rally, hakbang ng maisog rally kahit saan, one time, big time rally. Isa po sila sa mga sumusuporta para nga po pabagsakin, patalsikin itong si Presidente. Tapos ngayon, gusto nilang magbalik loob sa ating Presidente, which is, hindi ba kayo nahihiya? So, sabi dito, one trait that stands out amongst Filipinos is the spirit of bayanihan. Amidst the uncertainties happening in the Middle East, this unique Filipino trait is being called upon to help our country tide over volatility in oil prices. So meaning, wala namang masamang tumulong. Pero yung intention nyo na bumalik sa ating gobyerno para magmakaawa kay First Lady, 'di ba? Para bumalik sa inyo ulit yung tiwala ni FL, mukhang malabo nang mangyari 'yon. Yes, tanggap ng ating Presidente ang ginagawa niyong pagtulong. Pero kung ang ginagawa niyong pagtulong ay merong kapalit, wag na lang sana kayong tumulong. 'Di ba? So, yan po yung balita. The Yanson Group of Bus Companies operator of Series Bus is heading President Ferdinand Marcos Jr. calls for bayanihan this Holy Week. So, nung Holy Week to, yung kanilang kampanya ay magbibigay ng 10% fare discount sa lahat ng passenger sa Good Friday, Black Saturday, and Easter Sunday. Which is ginawa naman nila. 3 araw lang. Sa tingin ninyo, matutuwa ang Presidente niyan? Yes, oo, matutuwa. But doon sa part na makukuha nyo agad ang loob ng Presidente, hindi mangyayari yan. Traidor daw kayo, di umano, totoo ba? Totoo ba na kayo din po ang namimigay ng mga bus na pinipirmahan sa TAE, kami naman campaign signature ng mga DDS, mga e-bike, buti pa kayo namimigay sa mga Duterte?
Diba? Buti pa. Tapos ano yung ginagawa niya sa presidente? Hinihila niyo patalikod. According to its president na si Leo Ray, or si LRY, this fair discount is one of way of supporting our government and President Marcos' program of ensuring that our countrymen spend meaningful Holy Week for their loved ones. Sip-sip yarn, sip-sip kay BBM, bayanihan daw. Pero si LRY din ang tumutulong kay Digong para masira si PBBM. So, ginagamit nila ang DDS vlogger sa Tay Kami Naman campaign signature. Hindi ba kayo nahiya? Ito yung literal na namamangka sa dalawang ilog. At ang kanilang financer walang iba, kundi itong itong kanilang vlogger na ginagamit sa paninira ay walang iba, kundi itong si Alputera. Sa tingin ba ninyo, makukuha nyo yung loob ni Presidente? Hindi. Hindi nyo makukuha ang loob ni Presidente sa pamamagitan lamang ng sinasabi ninyo na tutulungan nyo ang gobyerno samantalang kitang-kita ng dalawang mata namin kung paano ninyo sinasaksak patalikod si Presidente. Mahiya naman kayo. Kung meron kayong hiya, paano yan kung makakapal yung mukha ninyo? Hindi, no? Parang si Harry Roque lang din. Sobrang kapal ng muka. Gusto daw ng accountability, pero pagdating kay Sara, ayaw pa buksan ng bank account. Ano yun? Nung impeachment process nga ni Corona, na-open yung bank accounts niya. Tapos kay Sara, bawal. Anong pinagkaiba nun? Diba? Gets ninyo, mga minamahal. At saka itong si Sara Duterte, kung alam niyang wala siyang tinatago, hindi siya matatakot. Lagi niyang iniiwasan ang mga tanong sa kanya, at habang araw-araw niyang iniiwasan ang mga tanong tungkol sa kanya, mas napupunta siya sa critical stage na kung saan takot siya sa pananagutan at sa accountability. Gets ninyo, mga minamahal? Yung pagiging takot ni Sara Duterte sa accountability, isa lang indication yung totoo, yung mga paratang sa kanya, kung natatakot siyang sagutin yun. Political maneuvering ang ginagawa mo, Sara Duterte, at naamoy namin yun. Ibinabaling mo ang issue sa ibang issue. Gumagawa kayo ng mga issue na akala ninyo mag-trend, pero ang ending nito, kayo lang din ang nasasapul at natatamaan. Alright. Gets ninyo, mga minamahal? Again, it's me, Alicia ninyo! Pahingi lamang po ako ng comments, likes, and share. And also, don't forget to click the subscribe and always nyo pong i-hit ang notification bell for more update. Maraming salamat at ingat, mga kababayan!